Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, kayo po ba ay naghihirap ngayon? Marami tayong mga paghihirap. We experience poverty in different aspects of our life. May naghihirap financially, walang pera. May naghihirap emotionally, nangangailangan ng pagmamahal. May naghihirap sa kanilang sakit, kailangan nila ng lakas ng pangangatawan. Meron din naghihirap spiritually. Sila'y naliligaw, sila'y nalilito, sila'y nawawala, sila'y nagwawala. Pero bakit ba tayo naghihirap? Alam natin kasalanan natin. Pero anong pagkakasala natin? Kasi pinaglilingkuran lang natin ang ating sarili. You become poor when you serve only yourself. But how do you become rich? How do you become wealthy? This is the secret. Serve God. Paglingkuran mo ang Diyos. Yan ang palaging sinasabi ni Jesus. Unahin natin ang Diyos. Dahil pag ang Diyos ang inuuna mo, uunahin ka din niya. Ang Diyos hindi matipid. Ang Diyos hindi kuripot. Di ka mukha ng tao. Pag ang Diyos ang pinaglingkuran mo, saswelduhan ka niya. Gagantimpalaan ka niya. Hindi ka niya pababayaan, pupunuin ka niya. Sa paglilingkod mo sa iyong sarili, hindi mo kayang punuin ang iyong buhay, ang iyong pangangailangan. Di po ba? Yan ang ating ipagdasal. Sa misang ito, yan sanang ating maunawaan. Subukan nating unahin ang Diyos. Subukan natin na makamtan natin ang langit para anuman ang ating buhay o karanasan dito sa mundo ay mapupuno ng kanyang grasya, ng kayamanan galing sa may kapal. Sa napakaraming beses na kung saan inuna natin na maghanap ng kayamanan, ng pera sa mundong ito, nakalimutan nating kumapit, manalig sa Diyos. Hingin natin muli ang kanyang awa para tayo muli ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniiwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan, upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocosias,
Sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocosias ay naitakas ng tiyan niyang si Josaba na anak ni Aring Horam at kapatid ni Ocosias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagtapos dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga Kreteo at mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng inuutos sa kanila ng saserdoteng si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati yawong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. At bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa ilaga. Sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari, inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito. Iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis, at itinalagang hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinagwadian. Ang mga kapitan at ang mga tagahihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa paghihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, tinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joiada sa mga kapitan, ilabas ang babaeng yan at patayin, pati ang sino mang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinariwa ni Joiada ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak, pati rebulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal. At si Joiada ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila. Muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Siyon. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala, matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng ang Siyon. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay gagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Siyon. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya, doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Sa lipi ni David, ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yahong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Siyon. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang kalawang at may nakakapasok na mga magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Doon walang maninira na kalawang o walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, magdirilim ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Iba rin pag may pera ka. Amen? Gumaganda ang tingin ng iba sa iyo. Bumubuti ang tingin at nararamdaman ng iba sa iyo pag mayaman ka, pag may pera ka, pag marami kang salapi. Amen? Tingnan niyo po, pag mayaman ka, ang tawag sa iyo may allergy. Pag may sakit ka sa iyong balat. Pero pag wala kang pera, anong tawag sa iyo? May galis. Di po ba? Pag mayaman ka, meron ka daw mental breakdown. Pag ikaw ay maraming iniisip, ang tawag sa iyo ay nai-stress. Pero pag mahirap ka, anong tawag sa iyo? Ay, nasira ang ulo. Pag mayaman ka, pag nangunguha ka ng bagay na hindi sa iyo, ang ganda ng tawag ng ibang tao, kleptomania. Pero pag mahirap ka, anong tawag sa iyo? Magnanakaw, kawatan, eccentric. Wow! Pag mahirap ka, wala kang pera, ang tawag sa iyo, may sayad, may topak. Pag mayaman ka at medyo maitim ang iyong balat, ang tawag sa iyo, morena, ayumanggi. Pero pag mahirap ka, maitim ka, anong tawag sa iyo? Negrita, baluga. Hindi po ba?
nakakainsulto, no? Pag mayaman ka at maliit ka, ang tawag sa'yo, petit. Pero pag mahirap ka at maliit ka, anong tawag sa'yo? Pandak. Hindi po ba? Pag mayaman ka at ikaw ay nakikiapid sa iba, pag ikaw ay nakikisama sa may asawa, anong tawag sa inyo? Mistress. Wow. Other woman. Pero pag mahirap ka, anong tawag sa iyo? Pet. Hindi po ba? Pag may pera ka, pagkatapos wala kang asawa, ang tawag sa iyo, single parent. Pero pag mahirap ka, wala kang asawa, anong tawag sa iyo? Disgrasyada. Pag mayaman ang bata at nahihirapan sa pag-aaral, ano pong tawag? Slow learner. Pero pag mahirap, nahihirapan sa pag-aaral, anong tawag ng teacher? Manhin po ha? Bobo. Gonggong. Di po ba? Pag ang mayaman, marami pong kinakain. Ano pong sasabihin ng mga nag-imbita? Wow, napakaganda naman ng kanyang appetite. Na-appreciate niya yung aking niluto. Pero pag mahirap ka at marami kang kinakain, maririnig mo yung mga nag-imbita sa'yo, ay patay gutom. Pag po mahirap ka, di po ba? Napakababa ng tingin ng iba sa iyo. Kaya naman, hindi mo masisisi ang mga tao na pinapangarap nating lahat na tayo ay yumaman. Don't get me wrong. I also pray for blessings in your life. Madalas po, napakarami po na pumupunta dito, nagpapadasal, at pinagdarasal ko sila na maging financially free, na maging financially successful. And yet, it is very important that we go back to the teaching of the Lord. Hindi po masama ang maging mayaman, pero merong babala ang Diyos. Na baka naman sa ating pagnanais na umangat ang tingin ng ibang tao sa atin. Baka naman sa pagnanais nating na maging mayaman at gumanda ang ating buhay, ay tayo ay napapalayo na sa Diyos. Na baka naman sa ating pagnanais na magkaroon ng pera, baka nakakalimutan na natin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Mga kapatid, sabi po ng ating Panginoon, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa mundo kasi mawawala at mawawala yan. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo, ang buhay mo, ang kayamanan, ang pera, lahat ng ito, darating ang panahon, mawawala yan. Nothing belongs to you. Wala kang pagmamay-ari. Lahat ng yan galing sa Diyos. Kaya nga, kung gusto mong magkaroon ng pagpapala, ng grasya, ng kayamanan, bumalik ka sa pinagmumulan ng lahat ng bagay na ito, ang Diyos. Pero pinapaalala ng ating Panginoon, mahalaga din ang susunod na buhay. Kailangan din natin mag-ipon para sa susunod na buhay. Yes, kailangan po natin ng pera para gumanda ang ating buhay ngayon. Pero paano naman ang susunod nating buhay kung pinapabayaan natin ang ating kaluluwa ngayon? Binibigyan tayo ng babala. Bakit kailangan tayong mag-ingat sa ating pag-iipon at paghahabol ng pera? At kung gusto niyo pong maging mas blessed financially, kung gusto niyong magkaroon ng pera at kayamanan, kung gusto niyong tulungan kayo ng Diyos ngayon, kailangan unawain niyo itong dalawang babala ng Panginoon pagdating po sa pera at sa kayamanan. Unang-una, money is a terrible master. Kapag ang pera naging amo mo, magiging alipin ka nito. May dalawa pong paraan para gamitin natin ang pera. Tandaan niyo po ito. Una, para pagandahin mo ang buhay mo dito sa mundo. Pero pangalawa, ang pera ginagamit din minsan pangsukat ng ating pagkatao. Maganda po na merong kang pera para umayos ang iyong buhay dito sa mundo. Kailangan mo ng pera para makakain ka, para makapag-aral ang mga bata, para makapag-enjoy ka dito sa buhay na ito. Pero madalas, ang ibang tao nagkakamali. Ginagamit nila ang pera at ang kayamanan dun sa pangalawa. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang pagkatao. Ginagamit nilang pangsukat ng kanilang buhay. Kala ng mga iba, dahil wala silang pera, wala na silang kwenta. Maaaring ang tingin ng ibang tao sa iyo, wala kang kwenta, pero hindi mo naman dapat paniwalaan yung kanilang paniniwala, yung kanilang opinyon tungkol sa iyo. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Masyado nating pinaniniwalaan yung tingin ng ibang tao tungkol sa atin, imbes sa paniwalaan natin kung ano ang tingin ng Diyos sa atin.
More money will not make you more important. More money will not make your life more meaningful. Pagkadami-dami man ng iyong pera, hindi yan ang paraan para maramdaman mo na makahulugan ang iyong buhay. Hindi ibig sabihin na mas marami kang pera na magiging mas masaya ka din. Alam po natin yan, na ang tuwa ng pera sa umpisa lang, panandalian. Pero kalaunan, nagiging pabigat na yan. Nagiging problema na sa iyo. Kung talaga bang ang pera siyang nakakapagpasaya sa atin, bakit ba ang daming mga magkakamag-anak, ang daming mga magpapamilya hanggang ngayon nag-aaway-away? Bakit yung mga ibang magkakapatid, kaya nilang kamuhian ang bawat isa dahil lang sa pera? Bakit yung mga magpipinsan-pinsan, nung napakasaya nila nung bata sila, dahil lang sa mana, dahil lang sa pera? Kaya po nilang murahin ang bawat isa. Kaya nilang magtanim ng sakit ng loob sa kanilang puso. See, huwag niyong gagawing amo ang pera. Gamitin niyo lang ang pera. Kaya nga po, sabi ni Jesus, mahirap magkaroon ng dalawang amo, ang Diyos at ang pera. Magandang itanong po ito, sino talaga ang aking amo? Sa puso mo, anong pinaniniwalaan mo? Kung ang pera ginawa mo ng amo, mag-alala ka. Sasakalin ka niyan. At hindi darami ang pera pag yan ang pinaglilingkuran mo. Mauubos yan at mapapasama ka pa. Amen? Pero pag ang Diyos ang iyong amo, mapapabuti ka na at aapaw pa ang kanyang grasya sa iyo. Tandaan niyo po, balikan niyo ang kwento sa Biblia. Ang mga tunay na naglilingkod at tapat sa Diyos, pinupuno niya ng napakaraming kayamanan. Si Abraham, napakarami niyang mga naging alaga, napakarami niyang mga naging ari-arian. Si Haring David, si Haring Solomon, dumami ang kanilang kayamanan, lumawak ang kanilang kapangyarihan. Si Job, kahit na sinubukan siya ng Diyos, dahil naging tapat siya sa Diyos, anong ginawa ng Diyos? Yung nawala sa kanya, dinoble pa niya. Kaya nga, yan ang pinapaalala sa atin. Bakit ka naghihirap? Kasi hindi ang Diyos ang iyong amo, hindi ang Diyos ang iyong pinaglilingkuran, kung hindi ang pera. Do not make money your master, but use it only as a tool. Amen? Pangalawang babala, money will distract you for your true purpose. May tunay tayong layunin. May kahulugan bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Para magbigay ng kapurihan sa Diyos. Para paigtingin, palalimin, patibayin ang ating ugnayan sa Diyos. Ginawa tayo ng Diyos para mahalin natin siya. Ginawa tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo. At pag minamahal mo ang pera, nawawala ang tunay na kahulugan at layunin ng iyong buhay. Maaaring mayaman ka financially, pero pag nakalimutan mo ang Diyos, patay na ang iyong kaluluwa. Iiwan mo din ang perang yan. Pero sino makakaharap mo bandang huli kung hindi ang Diyos? May isang paraan lang para maging mayaman. Tandaan niyo po ito. Yun ay ang palaging sundin ang kagustuhan ng Diyos. Pag ang pera hinahabol mo, tandaan niyo po, parang itong paru-paro. Aalis sa'yo, iiwasan ka. Pero ayusin mo ang buhay mo. Gawin mong mabuti. Gawin mong mabango ang iyong pagkatao. Mabibigla ka. Ang pera, ang kayamanan, ang pagpapala, yan ang lalapit sa iyo. Kung inaayos mo mabuti, inaalagaan mo ang grasya na binigay ng Diyos sa iyo, huwag kang mag-alala. Yung kayamanan, yan pa ang lalapit. Yan pa ang pupunta sa iyo. May napanood po akong interview. Bilib na bilib po ako. Ito pong may-ari ng Anito Motel. Hindi ko po alam kung alam niyo yung mga motel na yon, no? Pero sikat na sikat po sa Maynila yan. Ginagamit po pang short time. Ginagamit po yan. Alam naman natin ng mga nagtatago ng kanilang relasyon. Yung po mga motel na ito, kumikita daw po ng tig to 2 million pesos a day. Pero yung may-ari na konsensya, dahil talagang deboto pong Kristiyano, na-realize po niya dahil sa mga motel na ito, yan na nagiging dahilan bakit po ang daming nagkakahiwalayan, ang daming mga infidelity, ang daming hindi nagiging tapat sa kanilang mga asawa. Meron din po na nagiging dahilan ng mga motel sa incest,
sa rape, sa pagkaabuso po sa droga. Kaya po, dahil dito, itong may-ari, minabuti po niya na ipasara na lang yung mga hotel. Napakahirap po na bitawan mo ang 2 million pesos a day. Di po ba? Pero kahit na mahirap man po ito, kahit na malaking pagsubok sa kanila, payapa daw po sila sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa. Ang sabi po, Anito Motel is closing for the glory of God. Maaaring walang gantimpala financially yung kanilang ginawa. Pero may gantimpala naman po ito sa kanilang kaluluwa, sa kanilang pagkatao. At tandaan po natin ang kayamanan. Hindi lang po pera. Ang kayamanan din ay yung payapa ang iyong kaluluwa at konsensya. Amen? Ang kayamanan ay yung nararamdaman din ng kapayapaan ng iyong pangangatawan. Mga kapatid, alam ko po, gusto nating lahat na mabless financially. Pero pag inaasa mong magkaroon ng pera, lalo pang mawawala yan, iiwasan ka niya. Isang mabisang paraan para mabasbasan ka ng Diyos ay ang sundin mo ang kanyang kagustuhan. Balikan niyo ang dasal ng Ama namin. Wala kayong makikita doon na humingi ng kotse, ng bahay, ng alahas, ng pera. Pero anong sabi niya? Sundin ang kagustuhan mo. Bigyan mo kami ng kakanin namin araw-araw. Naway mapatawad namin ang mga nagkasala sa amin. Umpisahan niyo po na gawin ang mga bagay na ito. And I tell you, God will bless you immensely. Kaya tandaan po natin, huwag tayong magpapaalipin sa pera, gamitin mo lang ang pera. Tandaan mo ang tunay na kahulugan ng iyong buhay, pagbigay ka ng kapurihan sa Diyos, sundin mo ang kanyang kagustuhan. Hindi kanya papabayaan. Pupunuin kanya ng kanyang pagpapala ngayon at magpakailanman. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa sa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan at sa ating panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababahihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga politiko at lingkod, pangmamamayan, naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmaymayhari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw, sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mo mga angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan. At iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, pinagkaloob mo kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw na lumikha sa tanan. Ikaw nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis ng pagkakatiwalaan mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap na pananagutan ng iyong pinagkatiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na himlay at may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikisa sa tanang naririto nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May kasabihan po na malalaman mo ang tunay na pagkatao ng isang tao pag nawawalan siya ng pera. Totoo po, nagbabago ang tao pag nagkakapera siya. Pero may katotohanan din. Lumilitaw ang tunay na pagkatao o ugali ng isang tao pag wala siyang pera. Kaya nga po, yan ang isang dahilan bakit ang Diyos hinayaan niyang demonyo na sirain ang kabuhayan ni Job. Basahin niyo man sa Biblia, napakayamang tao, napakaraming ari-arian, napakaraming negosyo. Sinira lahat ng demonyo. Pero kahit na nawalan siya ng pera, kahit na namatayan siya ng mga minamahal, kahit na pinagsasalitaan siya ng masama ng kanyang asawa, nanatili pa rin ang pananampalataya at katapatan ni Job sa Diyos. Tandaan niyo po, pagdating ng araw, kung man tayo ay makakapasok sa langit, hindi dahil sa kung ano ang ating naipon dito sa mundo, pero pinapaalala ng Diyos, kung tayo man ay makakapasok sa langit, ito ay dahil may inipon tayo para sa langit. Nag-uumpisa ito sa ating paniniwala sa Kanya, at kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, tayo dapat ay nagmamahal at nagkakawang gawa. Pag ikaw ay mapagbigay, kahit na walang-wala ka, isa yang patunay na meron kang malalim na pananampalataya sa Diyos. Nagbibigay ka kahit na sa iyong kahirapan, kahit na walang-wala ka, kasi alam mo na hindi ka kauubusan
God always provide. Kaya nga po, sa ating pong assignment ngayon, magkawang gawa kayo. Tumulong kayo sa mga nagpapalimos o kaya naman po sa simbahan. Tandaan niyo po kung ano man ang inyong tinutulong, ano man ang inyong binibigay, ano man ang inyong binabahagi, ito'y pag-iipon o pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Tapatan niyo po yung inyong pag-iipon dito sa mundo. The more that you save here on earth, kailangan may katumbas na pagsisave o pag-iipon para sa langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.